Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, ito yung video ng Lana kontra aswang natin. Kung papansin ninyo, nasa description kung ano yung laman nito, pero yan meron siyang San Benito, tas iba't ibang uri dyan sa loob. Ito yung kumukulo kapag merong aswang. Lahat ng to may nagmamay-ari na mga kabayan. Kung gusto nyong magkaroon, mag-message kayo, magpa-reserve kayo. May man kasabi, JD, paano pag yung gusto namin, yung pang haplas lang, yung pang masahe, or pag naubos yung laman ng langis, anong ipapalit? Eto dapat mga kabayan, yung haplas, 100 ml to, para sa mga gusto ng panghilot lang, yung mas affordable ito pwede. Ngayon kapag naubos ito yung ipapalit nyo mga kabayan. Bakit? Kasi pare-pareho lang yung gumawa nito, yung mga antingero na mula sa Antingeros del Negros. Para siguradong mabisa yung gamit, doon tayo sa mga legit na binasbasa ng mga antingero. Kung interesado kayo sa Lana kontra aswang, mag-message. Kung interesado kayo sa haplas na 100 ml na langis, mag-message. Pang haplas sa katawan, kapag naubos to, pwedeng ipang-refill ito. Nasa comment section ng link mga kabayan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Seryo. Taong 1988, Cagayan de Oro. Ramir, Bakong, nahandaan niyo na ba yung mga dadalhin? Mamaya nandito na yung susundo sa atin eh. May iwan kayo niyan. Wika ni Seryo bago tuluyang sumakay ng bus. Mula Maynila, pupunta sila ng Cagayan de Oro para magbakasyon sa tiyahin na si Tia Ason. Nakatanggap ng paanyaya ang mga magulang ni Seryo sa gaganaping pista sa lugar. Dahil hindi makakadalo ang mga magulang, kaya si Seryo na lang kasama ng mga kaibigan nito ang pinapunta nila. Nung una, ayaw sana ng binata na tumuloy, pero sinuhulan siya ng mga magulang para pumunta sa tiyahin. Oo tol, naayos na namin. Ako pa ba? Siyempre no, ito yung unang beses nating pupunta sa probinsya, kaya dapat lang handa ako. Wika ni Ramir. Ano pa bang dapat dalhin pagpunta doon? Hindi pa ako nakakaranas magbakasyon eh. Kung hindi pa nga ako sinabihan ng tatay mo na libre kami, hindi naman ako sasama. Sayang sa pera eh, alam nyo na. Wika ni Bakong. Sa kanilang tatlo, si Bakong lang ang galing sa mahirap na pamilya. Subalit sa kabila nun, isa ito sa matalik na kaibigan ni Seryo dahil sa kabaitan. Ano ka ba, huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa inyo. At isa pa, ngayon lang din ako makakarating sa lugar ni Tia Ason. Balita ako may ilog malapit doon sa kanila. Sigurado masarap maligo doon. Oo nga pala, wala masyadong bahay doon ha. Sa pagkakatanda ko sa kwento ni tatay, doon pa yun sa liblib na lugar sa probinsya eh. Wika ni Seryo habang nasa bus. May kalayuan sa syudad ang lugar na pupuntahan ng tatlo. Mula sa terminal, ilang oras pa ang bibilangin bago marating ang eksaktong lugar. Nasa dulong parte ito, malapit sa malaking ilog at talon. Matapos ang ilang oras na biyahe. Pinsan, kumusta ka na? Mabuti naman nakarating kayo ng ligtas dito. Kamuntikan pa nga kitang hindi makilala. Ang mabuti pa siguro, halika na, nag-aantay si nanay sa bahay. Pinaganda kayo ng kinilaw at sinugba. Wika ni Doming. Ikaw nga, hindi ko kaagad nakilala eh. Mamang-mama ka na no? Mabuti pa nga kasi gutom na yung mga kasama ko. Sa sobrang sabik ng dalawa, hindi na nakakain ng almusal eh. Ito nga pala si Ramir at Bakong, mga kaibigan ko. Sila tatay kasi
Ayaw akong papuntahin dito na mag-isa kaya ito, sinama ko na lang sila. Wika ni Sergio. Matapos maipakilala ni Sergio ang mga kasama, kaagad naman silang sumakay sa tricycle ni Doming. Nasa likod si Sergio kasama ang pinsan, habang si Bakong at Ramir naman ang nasa loob. Insan, kumusta naman yung kapiyan nyo? Nakwento ko yun sa mga kaibigan ko eh. Huwag nyo kalimutang patikim sa kanila ha. At saka, pinangako ko sa kanila na maliligo tayo sa talon. Yung kwento nila tatay na malapit doon sa bahay nyo. Wika ni Sergio. Si Tia Ason ay may-ari ng taniman ng kape na inaangkat mula sa probinsya hanggang sa Kamaynilaan. Negosyo na ito ng pamilya simula pa sa mga ninuno. Walang problema, pinsan. Sa katunayan nga, nakahanda na yung kape para sa inyo eh. Alam ni nanay na yun yung una mong hahanapin. Huwag kayo magbadali. 2 linggo naman kayo dito. Sapat na yun para malibot nyo yung buong lugar. Wika ni Doming. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, narating nila ang destinasyon. Tahimik ang lugar. Malamig ang hangin. At kahit may kataasan na ang araw, hindi ito masakit sa balat. Ang ganda dito. Totoo nga yung sabi mo, Sergio. Ganito yung nasa isip ko. Mabuti na lang talaga. Pinayagan ako nila tatay. Wika ni Ramir. Ang tahimik. Doming, wala bang aswang dito? Parang ang layo natin sa syudad eh, ang sabi ni Lolo. Sa ganitong lugar madalas sila nagpapakita. Wika ni Bakong. Lumaki ito sa pamilya ng mga mapamahiin at naniniwala sa mga bagay na higit sa mga ordinaryong tao. Pasensya ka na, insan ha. Albularyo yung lolo ni Bakong eh. Kaya yan, naawa sa mga paniniwala ng lolo niya. Ang mabuti pa, halika na. Nagugutom na talaga ako eh. Wika ni Sergio. Dahil nagmamadali na ang pinsan, hindi na nasagot ni Doming ang tanong ni Bakong. Nako, nandito na palang pamangking ko. Kumusta ang biyahe nyo, Sergio? Mabuti naman, may mga kasama kang kaibigan. Halika, kain kayo. Kanina pa nag-aantay ang mga niluto ko. Wika ni Tia Ason. Matapos magmano at mapakilala si Ramir at Bakong, kaagad na silang pumunta sa pagkainan. Maalala ko lang yung sinabi mo, Bakong. Totoo ba yun na kapag liblib ang lugar kagaya nito, may aswang talaga? 'Di ba? Hindi naman dito yun. Tanong ni Ramir habang kumakain sila. Alam nyo, tama naman yung kaibigan nyo. Kahit saan pwedeng may aswang na nagtatago. Pero hindi lang aswang ang dapat iwasan habang nandito kayo. Meron din ditong bantog na mangkukulam. Ay nako, wag na wag nyo siyang kakausapin o titignan. Doming, ikaw nang bahala sa 3 to ha. Wag mo silang hahayaang lumabas. Mahirap na, baka makasalubong nila si Aling Marta at anak niya. Baka kung anong gawin sa kanila. Wika ni Tia Ason. Dahil sa narinig, nagbago ng bahagya ang mukha ng 3. Mas nakakatakot po ba yung mga mangkukulam kaysa sa aswang? Alin po ba yung mas delikado? Tanong ni Sergio sa tiyahin. Sa tanong mo, iho, ang mga aswang masasaktan ka lang kapag nakaengkwentro mo sila. Pero ang mga mangkukulam, kahit malayo, basta nakursunodahan ka o merong nag-utos sa kanila, maaari kang kulamin. Paminsan pa nga, pwede itong maging sanhi ng kamatayan nyo. Kaya hanggat maaari, huwag kayong lalabas ng bahay nang wala si Doming. Malinaw ba, Sergio?
Wika ng tiyahin. Napaisip si Seryo. Paano nila masusulit ang bakasyon kung merong banta ng mangkukulam? Huwag kayo masyadong mag-alala, gusto lang mag-ingat ni nanay. Pero bibihira namang magawi dito sa lugar natin si Aling Marta. Mas madala siya dun sa kabundukan. Iwas din yun sa mga taong galit sa kanya dito sa baryo eh. At saka hindi naman niya kayo basta sasaktan ng walang dahilan. Ang mabuti pa, kumain na kayo. Sayang yung init ng pagkain eh. Wika ni Doming. Doon lang natikman nila Ramir at Bakong ang walang kapares na sarap ng kape mula sa taniman. Hindi tulad ng kape sa Maynila na may halong kemikal. Pagsapit ng hapon, nagyaya naman si Doming na mamasyal sa kapihan. Hindi ko inaakala na ganito pala kalawak yung kapihan ng pamilya natin, Doming. Ang buong akala ko kapirasong lupa lang. Hanggang saan ba yung hangganan yan? Tanong ni Seryo. Itinuro naman ni Doming kung hanggang saan ang pag-aari. Napakalayo ng kanilang nasasakupan. Habang naglalakad naman papunta sa sentro, napansin nila Bakong. Mula sa tinutuluyan nila wala pa silang nakikita na ibang bahay. Doming, bakit parang walang ibang bahay na malapit sa inyo? Hindi ba kayo natatakot? Mukhang kayo na yata ang nasa pinakaliblib. Wika ni Bakong. Oo nga napansin ko din yun. San ba nakatira yung mga tauhan niyo sa kapihan? Parang ang lalayo ng bahay nila. Wika ni Ramir. Ayun ba? Hindi nyo lang talaga mapapansin kung mula sa kalsada. Nasa kakuya ng karamihan ng mga bahay dito, hindi sa gilid ng kalsada. Kung papasukin nyo yung mapunong parte ng lugar, makakakita kayo ng ilang bahay. Pero dyan talaga sa parteng papuntang kanluran, bihira lang talaga yung mga tao. Papunta yan sa kuta ng mangkukulam na sinasabi ni nanay. Kaya iwas yung mga tao. Kaya kayo, siguraduhin nyo hindi kayo pupunta dyan kahit anong mangyari. O kahit sinong magyaya sa inyo, huwag kayong pupunta. Nung nakaraang taon merong mga bakasyonista. Binigyan sila ng babala eh. Hindi sila nakinig, nagpumilit na pumunta dyan. Hanggang ngayon wala nang balita sa kanila. Hindi namin alam kung nakauwi ba o patay na eh. Wika ni Doming. Hanggang sa may nakasalubong silang dalaga. Magandang araw, Maria. Mukhang inabot ka na ng hapon ah. Bati ni Doming sa dalaga. Magandang hapon, Doming. Mukhang may mga bisita ka. Nandito ba sila para sa gaganaping pista sa baryo? Tanong ni Maria. Oo, mga pinsan ko. Magbabakasyon sila dito hanggang pista. Sige na, mauna na kami ha. Tugon ni Doming. Napatingin ang tatlo sa dalaga. Tinitigan nila ito hanggang sa makalagpas. Huwag niyo nang titigan. Sa daan lang ang tingin niyo. Para na din sa kaligtasan niyo. Wika ni Doming sa tatlo. Para sa kaligtasan namin. Bakit? Ano bang meron sa babaeng yun? Mukha namang mabait ah. Tanong ni Seryo. Oo nga, at saka mukhang malapit kayong dalawa. Nobya mo? Tanong ni Ramira. Hindi ko siya nobya ha. Anak ni Aling Marta, si Maria. Kaya nga inunahan ko na ng bate bago pa kayo mausog eh. Mabait yan si Maria kaso nag-iisang anak yan ng mangkukulam. Kaya kung ako sa inyo, kalimutan nyo na. Huwag yun ang balaki makipag-usap sa kanya kung ayaw nyong pag-initan kayo ng nanay. Babala ni Doming. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad sa sentro. Walang alak sa tahanan nila Doming. Kaya naisipan nilang pumunta ng merkado para makabili at ipulutan ang natirang inihaw kanina.
Mahilig uminom ang magkakaibigan, pero kakaiba ang mga alak na nakita nila doon. Kahit ganun pa man, sinubukan pa rin nila Seryo dahil ayon kay Doming, ito ang paborito nilang inumin sa probinsya. Ang simple lang ng buhay dito sa inyo, pinsan, no? Bukod sa pag-aalaga sa kapiyan, ano pa bang pinagkakabalahan mo? Kung ako siguro nandito, baka mabaliw na ako eh. Wika ni Seryo. Binatang lumaki sa ingay ng paligid. Sasagot pa sana si Doming, kaya nga lang may narinig naman silang tunog ng tiktik. 2 beses itong dumaan sa kanilang uluhan. Hindi nila ito nakita dahil madilim na ang daanan ng mga oras na yun. Ano yun? Ang laking ibon nun ah. Normal ba yun dito sa lugar nyo? Tanong ni Ramira. Kung hindi ako nagkakamali, tik-tik yung dumaan. Tama ba ako, Doming? Wika ni Bakong. Tama ka. Kaso nakakapagtaka. Matagal nang walang nagpaparamdam dito sa amin. 4 na taon na eh. 4 na taon mula nung may huling bumisita dito. Tugon ni Doming, habang nakatingala at sinusubukang hanapin kung saan nanggagaling ang tinig. Huwag kayong mag-alala. Kabahan kayo kapag humina ang tunog nila. Ang ibig sabihin nun, malapit sa atin yung aswang. Pero kapag sobrang lakas, siguradong malayo yun sa atin. Bilisan na lang natin sa paglalakad, baka abutan tayo eh. Siguro tinitignan lang nila kung sino yung bagong salta. Wika ni Doming. Ayon pa dito, bihira na merong atakihing tao sa lugar. Mas marami pa rin ang biktima ng mga mangkukulam kaysa sa mga inaaswang. Kilala si Tia Ason sa kanilang lugar bilang matulungin at mabait na tao. Kaya nirerespeto siya ng lahat, maging ng mga hindi normal na tao. Sa isip ni Doming, hindi nito kakantiin ng mga bisita ng ina. Pero ayaw pa rin magpakampante ni Doming. Hindi niya pwedeng isipin na ligtas sila sa lahat ng oras. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Halos sumiksik na si Ramir sa mga kaibigan dahil sa takot at pangamba na baka kunin siya ng aswang. Bilisan na natin habang malakas pa yung huni ng tiktik. Wika ni Ramir. Pero matapos yung sabihin ni Ramir, bigla namang humina ang tinig ng mga ito hanggang sa tila hindi na marinig. Seryo, sige na, bilisan nyo. Mukhang iba na to eh. Malapit na yung aswang, dalian nyo. Pumasok na kayo sa bakuran. Wika ni Doming. Mabuti na lamang. Ilang metro na lang naroon na sila sa bahay. Mabilis silang tumakbo. Hindi na nilingon pa kung ano ang tinitignan ni Doming sa likuran. Basta nagpatuloy na sila. Maya-maya pa, hindi na napigilan ni Seryo ang lumingon. Ganun na lamang ang pagkagulat. May malaking aso ang humahabol sa kanila. Sa tansya ni Seryo, kasing taas niya ito, umaangil. Pulang-pula ang mga mata. Mula sa loob ng bakuran may matandang sumalubong sa kanila habang nag-uusal ng ilang mga orasyon, sabay turo sa direksyon ng aswang. Nang muling lingunin ni Seryo ang aso, bigla na lang itong nawala. Napatunganga ang tatlo sa nangyari at napatitig sa matanda. Maraming salamat po, Mang Mario. Nakakapagtaka po eh. Bakit po agresibo yung aswang na yun? Tanong ni Doming. Mabuti na lang at dito kayo hinabol malapit sa bahay. Mukhang hindi taga rito yung aswang na yun eh. Iba ang dating niya at talagang may intensyon na patayin kayo. Ang mabuti pa siguro,
Pumasok na kayo sa bahay nyo, Domeng. Wika ng matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Mang Mario. Nag-iisang albularyo sa lugar. Naraw nito sa pakiusap ni Tia Ason. Gusto nitong palagyan ng pangontra ang 3 laban sa masamang elemento. Hindi nagkamali si Tia Ason. Lumalabas na batiin si Seryo at Ramir. Ang ibig sabihin, lapitin ito ng mga masasamang elemento. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Ayos lang ba kayo? Pasensya na, unang gabi pa lang eh. Ito na ang naranasan niya. Matagal nang walang gumagalang aswang dito sa amin. Kaya nagtataka ako kung bakit ngayon pa. Wika ni Tia Ason. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ason. 2 sa mga batang ito ang lapitin ng mga elemento. Hindi natin may iwasang maakit sa amoy nila ang mga napapadaang aswang. Pero huwag kayo mag-alala dahil lilipas din yan. Nilagyan ko kayo ng mga pangontrang orasyon. Siguradong hindi na nila kayo maaamoy. Pero syempre, kailangan nyo pa rin mag-ingat. Wika ni Mang Mario. May ibinigay ng mga pangontra si Mang Mario sa magkakaibigan. Dagdag pa ng albularyo. Nakabukas ang 3 mata ni Seryo habang si Ramir naman. Salubong ang buhok sa likuran. Madalas lapitin ng bagat ang mga ganitong tao. Mabuti ka pa, Bakong. Mukhang ligtas ka sa mga aswang ah. Nakakatakot naman pala dito. Akala ko kanina, aabutan na tayo ng aso eh. Wika ni Seryo. Ang totoo niyan, kahit itong si Bakong lapitin ng bagat, pero may tangang pangontra ang kaibigan nyo. Mukhang meron siyang kilalang may kaalaman sa mga anting-anting at pangontra sa aswag. Kaya mas ligtas siya kumpara sa inyo. Wika ni Mang Mario. Tama ang matanda. Naikwento ni Bakong na albularyo nga ang lolo nito. Pero buong akala ng 2 noon, nag-uulyanin lang ang lolo nito sa mga kwentong aswang at elemento. Doon lang nila napagtanto na ang lahat ng kwento ng matanda ay totoo. Albularyo po si Lolo pero hindi ako masyadong nakikinig sa mga kwento at bilin niya sa akin eh. Ang alam ko lang po, pinadala niya sa akin tong puting kwintas para makaiwas ako sa mga bati at kulab. Ayon po kay Lolo, mula pa daw po to sa kabundukan ng Cebu nung kabataan niya. Kinuha niya sa kakaibang uri ng ahas. Wika ni Bakong. Nang tignan ito ni Mang Mario, namangha siya sa nakita. Abay mapalad ka, iho. Kahit ako, wala pang nakukuhang ganyang uri ng hiyas. Isa yung trabong ko ng ahas. Napakalakas na pangontra sa kulam at mga itim na mahika. Ingatan mo yan, iho. Sigurado kong maraming magkaka-interes dyan sa tangan mo. Wika ni Mang Mario. Nagulat sila Seryo at Ramir. Ang buong akala nila palamuti lang ang suot na kwintas ni Bakong. Nabili lang sa bangketa dahil marami silang nakikitang binebenta na ganong kwintas. Nang matapos ang pag-uusap nila at mabigyan ng pangontra ang mga magkakaibigan, nagpaalam na ang matanda. Habang ang 4 naman, minabuting sa loob ng bahay na lang uminom. Natatakot ang mga ito na baka isa sa kanila ang madagit habang umiinom sa labas. Sa mga nangyari mukhang mapapadami yata yung inom ko nito eh. Ang sabi ni tatay, hindi ko daw malilimutan yung mararanasan namin dito. Hindi ko naman nakalain na ganito pala yung bubungad sa amin. Ano pa kayang susunod? Wika ni Seryo. Kahit ano. Basta, wag lang yung malaking aso.
Tugon ni Ramir. Kasabay ng tawanan ng lahat. Uubusin na lang sana nila ang inihaw na pulutan. Kaso naglabas pa ng karne si Doming, kaya mas napahaba ang inuman. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo ng mga ito dahil sa tama ng alak. Grabe ka, pinsan. Wala kang patawad sa alak. Hanggang ngayon, parang inaalog pa rin yung utak ko. Wika ni Seryo ng magising ito. Nakita si Doming sa kusina. Akala ko naman malakas kayong uminom eh. Bumibuelo pa nga lang ako eh. Tugon ni Doming. Ang sakit din ng ulo ko. Ang mabuti pa siguro, puntahan natin yung sinasabi niyong paliguan dito. Sigurado mawawala tong sakit ng ulo ko kapag nakalublob ako sa malamig na tubig. Wika ni Amir. Ito ang pinakasadya ni Ramir sa lugar, ang makaligo sa probinsya. Mabuti pa nga't isama mo na yan sa talon. Para naman matanggal yung alak sa katawan niya. Kumakalat na sa buong bahay natin eh. Sige na. Pagsapit ng pista, siguradong magiging abala na tayo dito. Wika ni Tia Ason. Dahil nga dito, naganda sila ng mga gamit papunta sa talon. Huwag yung kalimutan na magdala ng itak ha. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari habang nasa kakahuyan tayo. At isa pa, manguha na din tayo ng labong. May alam akong pwedeng paghingian. Wika ni Doming. Naisipan itong ipatikim kila Seryo ang espesyal na putahing gawa mula sa labong na ginataan. Matagal ko na yung naririnig kila tatay pero hindi ko pa nasusubukan. Ang alam ko, yan yung mula sa kawayan, di ba? Wika ni Seryo. Oo, sa batang kawayan. Sobrang sarap niyan. Kahit lagyan mo lang ng sardinas at gisahin mo, kaunting sili lang, siguradong mapaparami ka ng kanin. Madalas magluto niyan si nanay nung nasa Bicol pa kami. Wika ni Bakong. Habang pinagmamasdan ang napiling itak, medyo mas mahaba ito at manipis kumpara sa mga kinuha nila Seryo. Nang maglaon, bandang 7:00 nasa daan na sila papunta sa talon. Mabuti na lang, Seryo. Hindi mo inubos na lantakan yung liyempo kagabi. Kundi wala tayong baon ngayon. Teka, hindi nyo naman siguro kinalimutan yung mga bigay na pangontra sa inyo ni Mang Mario, di ba? Tanong ni Amir. Meron ako. Hindi ko naman inaalis tong trabong ko sa leeg ko eh. Bata pa ako. Nakadikit na sa akin tong kwintas. Wika ni Bakong. Nako, nakalimutan ko yung sa akin. Pero umaga pa naman, di ba? Wala naman siguro mangyayaring masama sa atin. At isa pa, maliligo lang tayo. Huwag na tayo magpaabot ng dilim sa daan ha. Tama ba ako, pinsan? Tanong ni Seryo. Tila naghahanap ito ng kakampi. Alam niya sa sarili na dapat palaging dala ang ibinigay. Ito ang bili ng albularyo, pero tinatamad na siyang balikan. Basta, agahan na lang natin ang uwi para walang problema. At saka matagal pa gawin yung labong kaya kailangan nating umuwi. Hindi nagtagal narating na nila ang talon. Natulala ang tatlo at halos malaglagang panga dahil sa pagkamangha sa ganda ng talon. Kung dati sa mga larawan lang at libro nila nakikita, ngayon nasa harapan na nila. Tama sila, tatay. Ang ganda nga dito. Ano pang naantay nyo? Tara na! Nagpaunahan ang tatlo sa pagtakbo papunta sa talon. Nasasabik silang magtampisaw sa malamig na tubig. Sige na, maligo na kayo dyan. Ayusin ko lang to mga baon natin, susunod na lang ako. Huwag kayo masyadong lalayo Dito lang kayo kung saan ko kayo kita.
Baka kung ano mangyari sa inyo eh. Wika ni Doming. Doming, wala bang buhaya dito? Mukha kasing may buhaya sa tubig eh. Tanong ni Ramira. Natawa si Sergio sa sinabi ng kaibigan. Ano ka ba naman? Anong buhaya yung sinasabi mo? Wala nun dito. Sa tahimik na tubig sila tumitira at hindi sa talon. Baka nga sirena pa yung makita mo dito eh. Wika ni Sergio. Subalit habang papalapit sa talon, hindi sirena ang natagpuan nila. Kung hindi si Maria, naliligo sa unahan ng talon. Dahil sa gulat sa biglaang pagdating nila Sergio, hindi sinasadyang nadulas ito. Tumama sa bato ang ulo at nawala ng malay. Doming! Doming! Tulungan mo kami! Yung babaeng nakasalubong natin nung isang araw. Nadulas sa batuhan eh. Ayun oh, inaanod, wala ng malay. Wika ni Sergio. Dahil sa taranta ng magkakaibigan, hindi nila naisip na sagipin si Maria. Sa halip tinawag nila si Doming para humingi ng tulong. Mabilis naman itong pumunta sa ilog at kagad na tumalon para sagipin si Maria. Buhay pa ba siya? Anong gagawin natin? Tanong ni Bakong. Wala naman tayong kasalanan dyan eh. Hindi naman natin alam na nandito siya. At saka, aksidente yung pagkakadulas niya. Wika ni Ramira. Abala si Doming sa pagtulong sa dalaga para magkamalay ito. Mabuti na lang hindi ito tuluyang nalunod. Subalit wala na itong malay. Kaya naganap si Doming ng pwedeng higaan ng dalaga. Kailangan nating antayin na magkamalay siya. Pero kapag wala pa rin nangyari ng matagal, kailangan natin siyang dalhin kila Mang Mario para matignan. Wika ni Doming. Kung isugod na lang natin sa ospital. Total, meron namang malapit dito, 'di ba? Mamaya, matuluyan yan eh. Wika ni Sergio. Bigla namang nagkamalay si Maria at naubo. Ang sakit ng ulo ko. Ano bang nangyari? Tanong ni Maria habang hawak ang ulo. Nadulas ka kasi sa batuan eh. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Mabuti na lang nandun sila Sergio eh. Saka bakit ka mag-isa dito? Tugon ni Doming. Madalas ako maligo dito. Hindi ko lang inaasahan na may ibang tao eh. Ang bilis ng pangyayari. Napalingon lang ako tapos bigla na lang nagdilim yung paningin ko. Pagtapos nun wala na ako maalala. Wika ng dalaga. Tumigil na sila sa pagligo. Sinamahan nila si Maria para ihatid sa tahanan. Nasa taas ito ng kabundukan kung saan tanaw nila Sergio ang taniman ng kape nila Tia Ason. Gaano ba kalayo yung bahay nila Maria? Grabe naman. Dinadayo niya pa to para maligo lang. Wala bang tubig sa lugar niyo? Tanong ni Sergio. Hindi niya lubos na maisip na ganun pala kalayo ang talon sa tahanan ng dalaga. Basta dyan yun sa unahan. Dyan yung bahay nila. Alam mo insan, dito sa amin iba ang sukatan ng layo. Hanggat kayang lakarin, malapit lang yun para sa amin. Huwag kang mag-alala. Malapit lang naman din dito yung pagkukuha na natin ng labong. Tugon ni Doming. Maya-maya pa, narating na nila ang tahanan ni Maria. Naroon si Aling Marta. Nakaabang sa labas ng pintuan. Tila inaasahan na nito ang pagdating nila Doming. Magandang araw po, Aling Marta. Ihatid lang po sana namin si Maria. Medyo nagkaproblema po dun sa pagligo eh. Wika ni Doming. Ayos ka lang ba anak? Maraming salamat sa iyo Doming. Pati na din sa pinsan mo. Pagpasensyahan mo na itong si Maria.
Napadala ang pagiging magugulatin simula nung mapunta dito ang aswang. Balita ko, binisita din kayo kagabi. Tanong ni Aling Marta. Napag-alaman nila, hindi lang pala sila ang ginagambala ng aswang, maging sila Aling Marta. Ayon dito, tila nagkaroon ng interes ang mga ito. Hindi tinatantanan ang kanyang anak. Mawalang galang na po, Aling Marta. Pero alam niyo po ba kung sino yung aswang? O kaya naman, paano to mapapatay? Kagabi po, hinabol kami ng malaking aso eh. Sigurado po ako, balak niya kaming patayin. Tanong ni Seryo. Maraming paraan para mapatay ang aswang. Maaari niyong pugutan ng ulo o hindi kaya sunugin. O pwede ding tanggalan niyo ng puso. Pero hindi ito basta namamatay sa simpleng bawang at asin. Ang pinakamainam, iwasan niyo at takbuhan. Mapalad kayo kung mapapatay niyo ito. Isa pa, matanda na ang aswang na gumagala, kaya mas malakas. Kailangan niyo ng mga anting-anting o mga pangontra para mapatay siya. Wika ni Aling Marta. Mukhang imposible po naming magawa yun. Doming, umuwi na tayo. Hindi ko na gusto to eh. Wika ni Ramira. Tama siya, Doming. Umuwi na kayo. Kami, aalis na din muna dito sa bundok at pupunta sa baryo. Doon na muna kami magpapalipas ng ilang araw sa bahay ng kapatid ko. Mahirap na. Dadalaw-dalaw lang kami dito. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang panggagambala ng aswang. Hindi ko naman maaaring isugalang kaligtasan ng anak ko. Wika ni Aling Marta. May balak na pala itong umalis sa kanilang bahay sa bundok. Kung tutuusin, labis itong delikado, lalo pat pareho silang babae. Walang aalalay sa kanila kung sakali mang subukin silang pasukin ng aswang. Mabuti pa nga siguro umuwi na tayo. Medyo hapon eh. Baka abutan tayo ng dilim sa kakauyan. Maraming salamat po sa payo, Aling Marta. Mauna na po kami. Wika ni Doming. Taliwa si Aling Marta sa iniisip na magkakaibigan. Inaasahan nila seryo. Ang itsura ng mangkukulam ay uugod-ugod na. Kulubot ang balat at may nakakatakot na muka. Pero si Aling Marta, tila dalaga pa kung titignan. Makinis ang kutis, mabait, at mukhang ordinaryong tao lang. Pinsan, sigurado ka bang mangkukulam si Aling Marta? Parang mas bata pa yun kay Tia Asun eh. At saka akala ko, nakakatakot yung itsura niya. Tanong ni Seryo. Hindi nila alam ang totoong kilabot ni Aling Marta. Nagkataon lang na iniligtas nila si Maria, kaya mabait ito sa kanila. Subalit kung sila ang dahilan ng nangyari sa anak, siguradong iba ang kahahantungan. May oras pa naman eh. Ang mabuti pa, manguha muna tayo ng labong. Wika ni Doming habang naglalakad papunta sa lugar ng pagkukunan ng labong. Sigurado ba kayong ayos lang tong ginagawa natin? Halos padilim na oh. Umuwi na kaya tayo? Wika ni Ramir sa mga kasama. Oo nga, iba na ang pakiramdam ko eh. Mukhang kanina pa may nakasunod sa atin, ewan ko ba. Pero ganito yung pakiramdam ko nung habulin tayo ng aswang eh. Tama na siguro yung nakuha natin, Doming. Halika na, umuwi na tayo. Wika ni Bakong. Pero tila huli na ang lahat. Dahil sa daan pauwi, may nakatayo na malaking tao
nakatitig sa kanila at nakahandang sumugod. Akala ko ba sa gabi lang sumusugod yung mga aswang? Bakit nandyan? Maliwanag pa! Wika ni Seryo. Ang sabi ni Lolo, mahina lang ang aswang sa umaga. Pero wala siyang sinabi na sa gabi lang sila pwede umatake. At saka wala ng araw, Seryo. Padilim na. Sabi na nga ba iba yung pakiramdam ko dito Wika ni Bakong. Anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay dito! Maging si Seryo, hindi na maiakbang ang mga paa sa sobrang takot. Subalit si Bakong naman, katuwang si Domeng na humarap sa aswang. Alam ni Bakong na hindi handa ang mga kaibigan sa ganitong sitwasyon. Nasa isip ni Bakong ang lahat ng kabutihang ginawa sa kanya, pati na rin sa pamilya ng mga kaibigan, lalo na ng mga panahong nagkasakit ang ama. Pagtatanggol sa kanila ang may susukli ni Bakong sa dalawa. Seryo, Ramir, ihanda niyo yung mga itak niyo. Susubukan kong pigilan yung aswang. Pero kung sakaling mabigo ako, kailangan niyong tumakas. Hanggat kaya niyo. Kagaya nga ng sinabi ni Aling Marta, tumakbo lang kayo. Wika ni Bakong. Tutulungan kita, Bakong. Insan, sa likod lang kayo kung sakaling kailangan namin ng tulong. Hindi ko lubos sa kalain. Si Mang Teodoro yung aswang. Siya yung nagmamay-ari ng kawayanan At saka kaibigan siya ni nanay Wika ni Domeng. Aba, nagtatapang-tapangan pa kayo Akala nyo ba hindi ko alam ang ginagawa nyo? Masyado nyong nilalapitan si Maria. Pwes, kung hindi ko kayo natuluyan kagabi, sisiguraduhin ko ngayon kayo mamamatay. Walang personalan, Domeng. Mga bisita mo lang ang punteriya ko. Pero dahil nalaman mo ang pagkatao ko, hindi ka na pwedeng mabuhay. Wika ni Teodoro. Nang tuluyang binalot ng dilim ang paligid, kasabay nito ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Teodoro. Sumugod ang aswang at pinunterya si Seryo. Buong sikap naman itong dinepensa ni Bakong. Maging si Teodoro, nagulat sa lakas ng binata. Hindi naman kalakihan ng katawan, ngunit napupunan ng trabungko ang mga kakulangan nito. Mahusay Mukhang malilibang ako sa pakikipaglaban sa'yo. Sinong mag-aakalang may tinatago ka pala? Bagyang napaatras ang aswang. Pero nasa likod nito si Domeng at nakaamba ng pagtaga. Sa bilis ng kaganapan, hindi na nakaiwas si Teodoro at tinamaan ito sa likuran. Magbabayad ka sa ginawa mo, Domeng. Ikaw ang uunahin ko. Wika ng aswang kasabay ng pagsugod kay Domeng. Subalit kakaiba ang pakiramdam ni Bakong ng mga oras na yun. Matindi ang pagnanais nito na patayin ang aswang. Sinundan niya si Teodoro habang papalapit na kay Domeng. Buong lakas nitong iwinasiwas ang itak. Naputol ang kaliwang kamay ni Teodoro. Yan ang bagay sa'yo. Wala kaming ginagawang kasalanan, pero masyado mong inaabuso yung lakas na meron ka. Kaya pasensya na lang tayo. Wika ni Bakong. Bagamat pinapalakas si Bakong gamit ng kanyang trabungko, pero labis din ang panginig ng kanyang panga dahil sa nerbiyos. Kagaya ng isang hayop na nasa bingit ng kamatayan, mas lalong naging mabangis ang aswang. Mas lumakas at lumiksi dahil sa sobrang pagnanais na mapatay sila. Tila sinisigurado nito na bago pa man siya mapatay, meron siyang maisasama sa mga magkakaibigan.
Maaaring mapatay niyo ako dito. Pero titiyakin ko sa inyo, meron akong isasama. Wika ni Teodoro. Nag-amba ng pag-atake si Teodoro. Alanganin ang posisyon ni Bakong at hindi niya na naabutan ang aswang. Pero walang plano si Seryo na mamatay sa gubat na yon. Dala ng pagnanais na makaligtas, itinaas niya ang dalang itak sa paparating na aswang. Sa paglundag nito, direktang tumama sa puso ni Teodoro ang hawak na patalim. Matapos nun ay tumigil ito sa pag-alinghaw-ngaw. Pero sa kasamaang palad, nagawa nitong makagat sa leeg si Seryo, kaya nawalan ito ng malay. Nanghihina na ang aswang at tila hindi na humihinga. Bakong! Ramir! Tulungan niyo ako! Dali natin kay Aling Marta si Seryo! Baka meron siyang maitulong! Wika ni Doming. Walang malay si Seryo, subalit walang tigil sa panginig ang katawan nito. Ngunit nang makarating sila sa tahanan ng mangkukulam, wala na doon ang mag-ina. Tila inabandona ng tuluyan ang tahanan. Ang mabuti pa, dali natin si Seryo sa bahay ni Mang Mario bago tuluyang kumalat yung lason sa katawan niya. Wika ni Bakong. Sa pagmamadali, nakalimutan nila ang bili ng mangkukulam. Dapat sunugin o pugutan ng ulo ang aswang. Naiwan nilang nakatarak lang yung itak dahil sa pagkataranta. Kaya habang pababa sila sa gubat, naroon muli si Teodoro. Kahit sugatan, tila mayabang pa rin na nakatayo ang aswang. Mas mahihirapan sila ngayon dahil walang malay si Seryo. Tumatakbo ang oras. Unti-unti nang kumakalat sa katawan ni Seryo ang iniwang laso ni Teodoro. Konting sandali na lang. Kakalat na ng tuluyan sa dugo ng kasama niyo ang laso na mula sa laway ko. Kung magagawa man niyang makaligtas, siguradong magiging kauri ko na siya. O kung hindi naman, may paglalamayan kayo. Pero lahat ng yan ay kung makakatakas pa kayo dito. Wika ni Teodoro. Labis ang galit na naramdaman ni Bakong. Hindi maatim sa isipan niya. Isang matalik na kaibigan ang mamamatay sa harapan. Kaya kinuha nito kay Doming ang itak. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang nilalang na doble ang laki sa kanya. Makikita sa mga mata nito ang intensyong mapatay si Teodoro. Maging ang aswang, nakaramdam ng takot sa pinapakawalang presensya ni Bakong. Sisiguraduhin kong maililigtas namin ang kaibigan ko. Kaya umalis ka sa daanan! Wika ni Bakong. Walang habas itong tinadtad ng taga si Teodoro. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi ito ng pag-atake. Sa bawat pagtaga, inaasinta niya ang leeg ng aswang. Bagyang natahimik ang paligid nang mahulog ang ulo ni Teodoro sa damuhan. Mabilis naman itong pinunta ni Ramir at binagsakan ng malaking bato. Hindi na nag-aksaya ng oras sila Doming. Muli nilang binuhat si Seryo at sa kabutihang palad, naabot nila ang tahanan ni Mang Mario at nalapatan ng luna si Seryo. Mahusay ang ginawa niyo. Mabuti na lang at matibay din ang loob ni Seryo. Nalabanan niya ang pangahawang ginawa sa kanya. Pero kung nahuli pa kayo ng ilang minuto, siguradong ikakamatay niya ang ginawa ng aswang. Wika ng manggagamot. Makalipas ang ilang araw na pagpapagaling ni Seryo, nanumbalik ang lakas nito. Pero kumpara sa dating siya, tila mas malakas na ang binata. Pinatalas pa ang pandama.
Ayon naman sa albularyo, epekto ito ng lasa ng aswang. Pero wala dapat ipag-alala si Seryo. Ligtas ang binata at malayo na sa pangyayanggaw. Lumipas pa ang ilang araw. Sumapit na ang pista sa baryo. Masaya ang magkakaibigan na makasalamuha sa mga tao. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ni Seryo ang karanasan na minsan silang nagbakasyon sa probinsya. Iniligtas siya ng kaibigan. Walang iba kung hindi si Bakong na may trabungko ng ahas. Kwentong Bayan.